Hi mga kababayan, tuloy ang inyong Peking Italiana. Gusto ko lang kayo isama, iikot ko kayo dito sa Thames Little Town. So mula dito sa shopping little shopping center, iikot ko kayo sa Thames Town. So yung nakikita nyo po dito sa video, yan po yung maliit na bayan ng Thames. Tawag nila Thames Town. Yeah. Dati po kasi ito, dati siyang mayroon ditong gold mining dati. Pero ipinatigil ng gobyerno kasi against yung mga green, yung gusto nila yung wag masira yung kalikasan ba, so ipinatigil nila yung grupo ng mga greenies kung tawagin nila dito, ipinatigil nila yung gold mining dito. Kaya ngayon parang itong lugar na to, parang yung mga matatanda na na gustong mag-retired galing ng city, kaya galing ng Auckland o ng dito na lang sila nagre-retire kasi malapit dito sa dagat. Yun nga lang, dagat na hindi katulad yan sa atin sa Pilipinas na pwede ka maligo araw-araw kahit gabi kung gugustuhin mo. Dito po sa New Zealand, ako po, Diyos ko, para kayong naligo ng tubig na galing sa refrigerator. So iikot na lang po tayo dito kasi pag lumabas tayo ng hindi na po ang lugar na po yung pupuntahan natin. Dito lang po tayo sa Thames. Yan po yung dating mining, yung nasa right, nasa left ko, yung gold mining dati. Tapos yan, iikot ko lang po kayo dito sa Thames Town Center para na rin po kayong pumunta ng Thames kahit na nandyan kayo, nanonood sa kung saan man kayo. Maliit na lugar lang po ito pero tahimik na lugar. Mas marami ang matatanda dito kaysa mga pag pumunta ka dito sa mga club o mga bars, makakita ka man ng mga medyo bata-bata pero karamihan doon mga dayo. Pero yung mga may-ari ng mga bahay dito, karamihan po dito mga senior na. Ito po yung umpisa ng Thames Town Center. Yung parang downtown center lang siya. May mga shop dyan sa mga gilid, kabilang tabi may mga shop. Linggo kasi ngayon kaya medyo tahimik, pero pag Sabado meron ditong yung tinatawag nilang flea market. Itong mga gilid ng itong mga sidewalk dito, puno yan ng mga nagtitinda ng mga halaman, mga kung anong pagkain, kung anong produkto nila, na mga prutas, mga bakes, mga second hand shops, mga yung iba mga nagtatanim ng mga halaman sa paso, tapos mga binibenta nila yung mga lumang books, mga lumang gagamitan sa mga kusina, sa bahay, mga second hand. So dito kasi sa New Zealand, minsan kahit na milyonaryo na, bumibili pa rin ng second hand shop, ng second hand things, kagaya ng mga saka dito sa New Zealand kasi hindi uso yung mga katulad sa atin. Pag may pera kang konti, pwede kang magbayad ng kasambahay na kasama sa bahay sa loob ng
isang buwan magbabayad ka lang ng mga 6,000, 7,000 sa ganun. Dito po ang mga domestic helper dito per hour sila binabayaran. So minsan pupunta ka sa bahay nila, maglilinis ka lang ng 2 oras, ganun. So babayaran ka nila, sabihin mo na $30 an hour. So kung 2 oras may $60 ka na. Eh kung mayroon kang at least mga, sabihin na nating 4 o 5 kliyente na pupuntahan mo para linisan sila ng bahay, pagluto mo sila, ganun. Kasi yung ibang matatanda po hindi na kayang magluto. Minsan kukuha sila ng sasama mo lang sila ilalabas mo sila, halimbawa dadalhin mo sila sa supermarket or ikaw yung mamimili para sa kanila, babayaran kanila ng per hour dito. Kaya importante rin na meron ka sariling sasakyan at saka marunong kang mag-drive, kasi minsan kasama sa magiging trabaho mo yun as parang home care ang mangyayari. Pupunta ka sa bahay nila, paglo-laundry mo sila, mga washing machine, may mga dryer naman, may mga dishwasher naman sila. So hindi rin masyadong mahirap, pero at least $30 an hour minimum dito ng mga ganon. Babalak nga ako dati na ako na lang sana mag-uumpisa ako ng cleaning business dito, kaso tumatanda na rin ang kabayan mo, so hindi ko na rin masyadong kakayanin, at saka I don't really need it naman. So ganun lang po dito sa New Zealand. Kung madiskarte ka, madali makikita ka ng pera, pero hindi bihira dito yung kumukuha ng 24 hours na kasambahay. Pwera na lang, napakayaman, sobrang yaman talaga na mag-asawang matanda na. Meron akong kaibigan na ganyan, kasi nagtrabaho siya sa 2 mag-asawa. Magta-travel sila kung saan around the world, kasama siya. Sarap sana ng ganon, kaso yun nga lang din, bihira nga dito yung ganon. Kasi yung iba hindi naman sila can-afford, yung iba can-afford sila, pero mas gusto nila yung pupunta lang sa bahay nila 2 hours, 3 hours doon. Meron minsan full day, halimbawa sabihin mong 8 hours a day, pero 3 times a week ka lang punta sa bahay nila. Itong at least meron kang mga 2 ganun, mga 2 amo na ganun. So ganda din. Sabi ko nga sa diskarte dito, mga Pilipino dito madidiskarte. Mga iba, mga bago pa lang dito, talaga nagkukuhanan na ng mga bahay. Pero yung nga lang, yung mortgage, pag wala kang permanent na trabaho at hindi ka sure na permanent ka dun sa work mo, hindi ka pwedeng basta sumunggab ng ganun. Kasi syempre yung magbayad ng mortgage, Diyos ko po, napakalaking responsibilidad po nun. Pero mo, kung hindi ka kumikita ng 2,000 a week, mahihirapan ka, kasi kung magmo-mortgage ka dito, at least 800 a week ang babayaran mo sa mortgage mo, at gagawin mo yan for like 30 years o 15 years, depende kung ano yung kontratang napagkasunduan nyo ng bangko. Tapos pag hindi ka pa naka-maintain, may tendency na mawala yung bahay mo. Pagkatapos pati yung mga pwede mo pa rin ibenta yung bahay mo, ganun. Yun nga lang, pag nabenta mo yun, ibabayad mo rin lahat yun doon, kung magkano pa yung balance mo sa mortgage. Kung ano man yung matira doon, yun lang yung yun yung siguro yun yung mga nahulog mo sa bahay, pero minsan hindi pa rin bawi-bawi, depende na lang. O pangarap ko nga sa yun, kaso may bahay naman yung asawa ko, so bakit kailangan ko pa yun?
farm namin. So ito po yung kabuuan ng teams. Hindi na drive ko kanina. Ngayon pauwi na po tayo sa farm namin. So mula sa farm hanggang dito sa teams po mga 20 minutes more or less. Kaya nga po pag namalingki kami once a month lang, kaya marami kaming freezer sa bahay kasi yung mga milk po kasi pwede nyo i-freezer yun. Tapos pag naubos na yung isang 2 liters, pag kakalahati na, maglabas ka na naman ng isa para bago mo maubos yung half, defrosted na rin yung isa. Okay naman po ang ganun. Para kasi syempre tipid din sa gasolina. At saka ang binibili lang naman po kasi namin sa bahay bread at saka milk at saka yung mga canned goods at saka hindi naman nagsusugar yung partner ko. So at saka hindi kami bumibili ng karne kasi every year nagpapatay kami ng isang malaking baka, tapos pinapa-process na namin yun ng pinapa-process namin siya ng isang lutuan at saka tapos wala na siyang bone. Tapos yun ilalagay namin sa isang freezer. Tapos nagpapatay kami ng siyam na tupa. Tapos yun naka-process na din siya. Ilalagay naman namin sa freezer. Tapos yung isang freezer para sa mga lang, sa mga milk, bread, ganun. So yun ang konsumo namin sa isang taon. Ngayon kung kailangan namin ng pork o ng fish o ng egg, yun lang po ang binibili ko, yung mga wala dun sa freezer namin. So hindi pa siya kasi ang mahal-mahal ng ng meat dito ngayon. Kahit pa sabihin 10 times 20 times na mas marami yung hayop dito kaysa sa mahal pa rin po. Pumunta nga ako dun sa supermarket kanina, yung isang leg lang ng tupa $60. So magkano yun? $60 bali mga 1,000 na mga 1,800 na yun sa pera natin sa Pilipinas. So mahal din. Buti na nga lang meron kami sarili, hindi namin kailangan bumili ng baka at saka ng tupa. Yung manok, hindi rin kami masyadong sa manok. Ako lang kumakain ng manok sa bahay. Dito na lang po yung aking video mga kababayan. Andito, malapit na ako dito sa farm namin. So sana po paki-like and subscribe po yung video ko kung gusto niyo pang gumawa ng ibang video para i-show sa inyo ang New Zealand side. Hindi man po palagi, pero I will try. Itatry ko po na maipakita sa inyo yung side ng buhay ko dito sa New Zealand. Tsaka kung may mga tanong po kayo, i-message nyo lang po ako at para masagot ko po kung ano yung mga katanungan ninyo. Kung may bala kayong mag New Zealand at saka kung anong buhay dito, ganun po. So ngayon malapit ako sa bahay namin. So
Pilipino. Kasi yung iba, dito na po ako sa aming farm. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!